ating session. Ay, pre, sa tatlong araw nating gulay-gulay itong talata na ito, ay may nagawa ang Diyos sa atin. Merong na-twist, napilipit, nabago, naiayos. Kung may kinakailangang iayos, ay may nagawa ang Panginoon sa atin. Na-approach natin sa Lord habang tayo nagbabasa ng kanyang salita ay yung willingness na ipabago sa Diyos ang ating buhay. So kung tayo man malago na, lalo pang lumago, lalo pa tayong maging very useful and effective sa kamay ng ating Diyos. Sa ikalawang Kronika, chapter 2, verse 11, King Hiram sent this letter of reply to Solomon. It is because the Lord loves His people that He has made you their king. Sa akin, kapatid, yung talagang powerful na nagsalita sa akin itong sinabi ni Hiram na it is because the Lord loves His people that He has made you their king. Sa akin, yung thought sa akin ay, sabi ko, anong reason? Anong mga reason ng Lord sa mga ginagawa niya sa buhay ko? Ano ang nasa likod ng mga actions ng Diyos sa buhay ko? May ginagawa ang Diyos sa buhay ko. Maliban na lang, kung ngayong oras na to, masasabi natin, walang ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Pinapayaan tayo ng Panginoong Diyos. Pero kung ikaw ay, lalo na yung mga pagka tayo mga nagpapatotoo, mamaya, prayer meeting natin, tayo ay mga magpapatotoo, magsasabi tayo na ang Diyos may ginagawa sa buhay natin. Ganitong ginawa ng Diyos, ginawa ng Diyos, magpapasalamat tayo. And then, maisip natin, maisip ko sa liwanag ng talata na ito, anong reason ng Diyos? Anong nasa likod ng kilos ng Diyos sa buhay ko? Pwede rin natin sabihin, anong nasa isipan ng Diyos? Bakit wala siyang ginagawa sa buhay ko? Kung sabihin natin, walang ginagawa ang Diyos sa buhay ko. Bakit? Ganun din. Maisip natin, bakit? Bakit tahimik ang Diyos? Ano bang mga bagay sa buhay ko na naglalayo sa Diyos sa akin? Naglalayo sa akin sa Diyos. Ganun din. Parehas yun, magkabilaan. Kung naiisip natin, walang ginagawa ang Diyos, bakit? At kung alam naman natin, may ginagawa ang Diyos, ano nga ba ang nasa likod? So ito, kay Hiram, sabi ni Hiram, yung ginawa ng Diyos kay Solomon, sa buhay ni Solomon, bakit ginawa siyang hari? Bakit ginawa siyang hari ng Panginoong Diyos o ginawa siyang hari ng Israel? Sabi ni Hiram, ang motivation, ang nasa likod, ang nasa isipan ng Panginoong Diyos dahil sa pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan. So, pwede din ba na yun din ang motivation ng Diyos sa akin? O sa atin, ngayong oras na to, mayroong ginagawa ang Diyos sa atin. Inilagay niya tayo sa isang kalalagayan, prinomote niya tayo, nile-level up niya tayo, pinagpapala niya tayo ng progressively, lumalago tayo, lumalalim tayo, tumatatag tayo sa pananampalataya. Alam natin ang Diyos ang gumagawa. And then, sabi ba natin, kagaya na sinasabi ni Hiram, someone will look at us at sasabihin niya, alam mo, kaya ka ganyan, kaya ka pinagpapala ng Diyos ng ganyan. Dahil mahal ng Diyos yung mga tao na nakakonect sa iyo. Mahal ng Diyos yung mga tao na ipinagkatiwala niya sa iyo. One way or another, mga kapatid, pwede nating tingnan. Kung ganito ang motivation ng Diyos, kung ito ang nasa isipan ng Diyos, kung iniisip natin ngayon, natatanggap natin, ito ang iniisip ng Diyos. Sabihin nito, mayroong mga tao nakadugtong sa atin. Mayroong mga tao nasa ilalim natin ay pinamamahala ng Panginoong Diyos sa atin. At sabi ni Hiram, itong mga tao na ito ay mahal na mahal ng Diyos. So, alam nyo, kahapon ay nag-submit ako na ilan na yung ating missions department ay iba-ibang forma ng pagre-report ng So kahapon ako ay submit ng report
And habang nilalagom ko, nung Sunday wala kasi ilang ating mga cell leader. And di ba nung Sunday nag-gather ako ng data, and kahapon ay may mga minessage ako, na yung sa data ng isa-submit ko dun sa national. No? So, doon sa report ay makikita natin, ito may mga tao na ang Diyos sa iglesia natin dito, na may mga tao na nilevel up ng Diyos. Sayang natin sa gusto. Sa maniwala tayo sa gusto, sa hindi, kapatid, ay inilagay tayo ng Diyos sa ganong kalalagayan, at mayroong mga tao, na nasa ilalim ng ating pamamahala. At ang reason ng Diyos, mahal niya itong mga tao na ito. No? So, as God does that, kapatid, tayo po ay nali-level up. Tayo po ay pinagmamature ng Panginoong Diyos. Tayo po ay inuubog ng Panginoon. No? So, ito po ang design ng Diyos para sa atin. Kapag tayo ay Kristiyano, sumurrender tayo sa Panginoon, so hindi ko tayo mananatili sa isang kalalagayan, sa relationship natin sa Kanya, yung relationship natin sa Panginoong Diyos ay lumalago, papalago, At itong paglago naman na ito, ay nag-o-open ng mga blessings, mga ipagkakatiwala ng Panginoong Diyos, pati kilos ng Diyos, pati gawa ng Diyos sa buhay natin, ay iba din, kapag kaiba na rin yung level ng ating relationship sa Panginoon. No? So, tawag doon, ko yun, tinawag ko na yun na divine promotion, kagaya po nung nangyari kay Solomon. So, Solomon ay mula sa pagiging isang ordinaryong anak ni David, na sa tingin po ng kanyang mga kapatid ay mas maraming may karapat-dapat, na umupo bilang hari, sabi ng mga kapatid, Pero ang Diyos ang nag-level up sa kanya, nag-promote sa kanya. At ito nga yung sinasabi ni King Hiram na dahilan, dahil mahal ng Diyos itong kanyang bayan. So natalakay na natin yung dalawang reason kahapon, na bakit ginagawa ng Diyos yun. Una, dahil pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan. Pangalawa, dahil sa ibig ng Diyos na itong bayan niya na ito na kanyang minamahal, ay turuan, hubugin, palaguin din, na ang lundo nung kapag kanilang paglago ay iibigin din nila ang kanilang Diyos. Iibigin nila itong Diyos na nagmamahal sa kanila. Ito na ulit-ulit natin ito kapag habang binupulay-pulay natin, na ako, na tinawag ng Diyos para maglingkod, ay dapat dahil mahal ng Diyos itong bayan na ito na ipinamamahalan sa akin, dapat matutunan ko na mahalin ang mahal ng Diyos. Kapatid. Dapat ito ang isang maging paglago natin ay matutunan kong mahalin ang mahal ng Diyos. Magiging struggle sa akin ang pagiging Kristiyano, magiging struggle sa akin ang paglilingkod sa Diyos kapag hindi ko matutunang mahalin ang mahal ng Diyos. Mahal ko lang ang aking sarili. Ito mga kapatid ni Solomon ay naghahangad na umupo bilang hari. Ang motivation nila is pagmamahal sa kanilang sarili. Si Solomon, maaaring ganun din ang kalalagayan ni Solomon. Si Solomon ay gusto niyang i-preserve yung buhay niya at saka yung buhay ng nanay niya. Kaya kung maghahangad siya na maging hari, ang motivation niya ay para sa sarili. Tapos sinabi sa kanya ni Hiram, alam mo, kaya ka hari. Kaya ka hari dahil sa pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan. Bigla siya magta-transition sa ganun. Mula sa pagmamahal sa kanyang sarili, paghahangad na i-preserve ang kanyang sarili, ngayon para i-preserve itong bayan ng Diyos. Sabi ni Hiram, bahagi ng sinasabi ni Hiram, sabi ni Hiram, alam mo, kung ang umupo ay yung mga kapatid mo, mapapahamak itong bayan na ito ng Diyos. Mapapahamak itong bayan na minamahal ng Diyos. Sabi ganun yun yung nakapaloob doon sa sinasabi ni Hiram. Huwag naman, sabi ni Hiram, huwag naman mangyari, na, nung ikaw na ang pinili ng Diyos, ganun pa rin ang mangyari sa kanyang bayan. Sabi nga ng Diyos. So dahil ikaw ang pinili ng Diyos, umaasa ang Diyos, na mapagpapala ang bayan niya.
Umaasa ang Diyos na mapapabuti ang kanyang bayan kasi ikaw ang pinili ng Diyos. No? Kasi alam ng Diyos na kung yung mga kapatid mo ang iniupo niya, no? Kung hinayaan niya na yung mga kapatid mo ang umupo sa kanyang bayan, no? Sigurado mapapahamak ang kanyang bayan. Kapatid, mga kapatid, nawa, ganun ang nangyayari sa atin, mga kapatid, ano? Na pagpapala, napapabuti ng Panginoong Diyos, na palalago ng Panginoong Diyos, na itutuwid, na babago, na pali-level up ng Panginoong Diyos yung mga taong mahal niya na ipinagkatiwala sa atin. No? Na pangangalagaan ng Diyos, no? Na pangangalagaan ng Diyos, na pagpapala ng Diyos, na pabubuti ng Diyos ang buhay, na palalago ng Diyos ang buhay spiritual, ang buhay physical, ang buhay pinansyal, ang buhay material. Itong mga tao na ito ay pinagkatiwala niya sa iyo. Dahil umasa ang Diyos, sa pamamagitan mo, mapagpapala niya itong mga tao na ito. Na mahal niya, sabi ng Panginoon Diyos. Ito doon, kapatid. Ako ay dumadalangin at nangangarap ako, kapatid, na yung ating church ay mag-transition talaga, pag-transition sa na maging maging cell church tayo, no? Mag-grow tayo into marami sa atin, eventually, kaya noong linggo na doon, kahit yung mga bata na nandun, i-challenge sa bawat isa, na I should become a leader. I should become as a leader. Itong disenyo ng Panginoon Diyos sa akin. Wala bang, di ba, parang ako masasabi ko sa aking sarili na wala bang kayang pagkatiwala ang Diyos sa akin? Pwede ba yan? Pwede ko bang matanong ang Diyos, Lord, bakit hindi mo ako ginagawang cell leader? Bakit hindi mo ako ginagawang leader? Bakit hindi mo ako ginagawang board member? Wala kang ginagawa sa akin. Wala kang pinagkakatiwala sa akin ng posisyon. Hindi mo ako pinopromote. Ganun, kapatid. Wala ka bang makita? Wala ka bang taong mahal mo? O wala ka bang tungkuling mahal mo na alam mo, pag ako humawak, ay mapapabuti yung tungkulin na yun. Ganun, mga kapatid. O nakikita sa atin ng Diyos, kagaya nung kung paano niya nakikita yung mga kapatid ni Solomon. Kapatid. Pagka tayo hanggang ngayon, kapatid, maliban na lamang ikaw ay bagong mananampalataya, kagaya nila, nung meeting po nung linggo, sina Marjorie, nandoon, si Harney, mga bago, diba, ayos lang ay mga bago Pero kung tayo yung mga matatagal ng Kristiyano, tapos walang ginagawa ang Diyos, walang ipinagkakatiwala ang Diyos sa atin, o kaya kung may pinagkakatiwala ang Diyos sa atin, di ba natin halos magampanan ng maayos? At ang nakikita sa atin, hindi sasabihin ng Panginoong Diyos, ang nakikita sa atin ng Diyos, kagaya tayo ng mga kapatid ni Solomon, naghahangad, pero hindi mapagkakatiwalaan ng Diyos. So pangalawa doon sa nakita natin na dito sa pinag-aaralan natin ay turuan tong mga taong tong tumino. yung matutunan siyang mahalin, ibig sabihin niya, tumino itong mga tao na to, umayos ang buhay. Kaya noong linggo, di ba, binabanggit natin yun na yung sa sermon ako ay dapat maging accountable. Dapat makita ko, kung ang Diyos nga ang may-ari ng aking puso, ito yung ating tema ngayong buwan na to when God has my heart, kung ang Diyos nga ang may-ari ng aking puso, ako ay isang tao, ako ay isang Kristiyano na nananagot ako, may taong nananagot sa aking kaluluwa. May taong nananagot sa aking buhay spiritual. May taong nangangalaga. May tao na ang Diyos nakita niya, mapagkakatiwala ako dito sa tao na ito para sa aking kaluluwa. Ang kalalagayan ko ngayong spiritual, ay dahil sa tao na ito. At dahil ganun ang disenyo ng Diyos, pumapayag ako. Binubukas ko ang aking buhay sa tao na ito. Pumapayag ako na itong tao na ito ay i-rebuke ako. Kung kinakailangan niya maggumamit ng salita na tatagos hanggang sa kaluluwa ko, pumapayag ako na gawin yun sa akin ng tao na ito. Dahil alam ko, ang Diyos nagtiwala sa tao na ito para ako alagaan.
And then pangatlo, panghuli kapatid. No? Dahil nakita ng Diyos, bakit ako pinopromote ng Diyos? Bakit nilevel up ako ng Diyos? Dahil nakita ng Diyos na mahal mo ang mahal niya. No? Dahil nakita ng Diyos na mahal mo ang mahal niya. Amen? No? Napagkita natin to halos dito sa unang dito sa unang point. Ako sa ayaw at sa gusto ko, dapat kong matutunan, ibigin ang iniibig ng Diyos. Mahalin ang minamahal ng Diyos. No? Si Solomon, nung una, ang pagmamahal niya nakadirect sa kanya. Nakadirect doon sa nanay niya. Ito, yun ang reason, yun ang tanging dahilan. Bakit gusto niya? Bakit meron siyang maliit na desire na maging hari ng Israel? Ang motivation niya, mahal niya ang kanyang sarili. Mahal niya yung nanay niya. Alam niya na the moment na umupo itong mga kapatid niya na maging hari, sigurado mamamatay silang mag-ina. Papatayin silang mag-ina. No? Kasi nakikita ng mga kapatid niya yung favor ng Diyos nasa kanila eh. No? So, ang kailangan ngayon gawin ni Solomon ay mag-transition siya from loving himself to loving what God loves. No? Ito siguro nagiging struggle natin talaga pag tayo mga Kristiyano kapag nalalagay tayo sa tungkulin ng paglilingkod, no? Sa level ng paglilingkod, yung mag-transition tayo from anything, from loving nothing. Yung wala tayong iniibig, yung carefree lang tayo. Siguro, Pastor, di naman ako lagay sa position dahil gusto ko yung position na yun eh. Di ba yung mga ganun tayo eh. Na-elect lang naman ako o yung ganun eh. Pero pag nandun ka na, pag nandun na tayo sa ganung kalagayan, kapatid, wala na tayong choice. Ang kinakailangan nating maranasan, ang kailangan nating makarating, kapatid, is pag-aralan at matutunang mahalin itong pinagagawa na ito ng Diyos sa atin. No? Kasi may mahal ito ng Diyos at itong mga tao na pinapaglingkuran niya sa atin ay mahal niya. Kinakailangan ko turuan ng aking sarili mahalin itong mahal na ito ng Panginoong Diyos. And then I will do well. No? I will do well. Kasi natutunan ko mahalin ang mahal ng Diyos. Kapag hindi, pagka ni-refuse ko, pagka tinanggihan ko, hindi ko naman to gusto, Lord eh. Ikaw lang naman na may gusto sa akin dito eh. Kaya hindi mo gagawin yung gusto ng Diyos. Hindi ka mag-perform doon sa level na ina-expect ng Diyos kasi ayaw mo eh. No? At sisisihin pa ang Diyos. No? Sisisihin pa natin ang Diyos. Bakit hindi ko naman hinangad? Yan Lord, hindi ko naman hiningi yan Lord. Gaganon tayo. Mag-underperform tayo at ang may kasalanan pa ang Diyos. Bawa, si Solomon. No? Si Solomon. Panginoon, ang gusto ko lang naman talaga, umalis sa kaharian na yun. Manahimik na kami mag-ina eh. Gaganon siya. O kaya, ang gagawin ni Solomon, lahat ng mga aksyon niya, pag nung hari na siya, mga pangsarili niya. Gagawa siya ng mga pamaraan na ipoprotect niya ang kanisa. Papapatay niya lahat ng mga kapatid niya. Ganun gagawin niya. Sasabihin ni Solomon, Panginoon, ito ang lumang naman ang dahilan ko. Wala naman ako pakialam sa dahilan niyo eh. Gagawin si Solomon. Pag-isipan, anong nandun sa atin? Anong motivation natin? Kaya pala tayo hindi nag-perform. Kaya natin pinabayaan yung mga taong pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Nakawala na. Kasi hindi naman natin gusto. Hindi naman natin naningi sa Diyos eh. Di ba? Si pastor lang naman ang naggawa sa akin as a leader eh. Siya lang naman ang nag-pick sa akin. Wala naman akong desire na. Ganun tayo. Kaya sabi sa kapatid, nakita ng Diyos, hindi pa man, nung pinili tayo ng Diyos, pero alam ng Panginoong Diyos, kaya kanyang palaguin, at turuang mahalin yung mahal niya. Dahil mahal mo ang Diyos, kung mahal natin ang Diyos, kaya nating mahalin ang mahal niya. Ay ba ito? So kung lalago man tayo ngayon, kung meron man tayong matututunan ngayon, kapatid, ito yun. Kailangan ko pala pag-aralan, kailangan ko palang matutunan. So, nasa posisyon na ako ng paglilingkod. Kung nilagay ako ng Diyos dito sa kalagayan na ito,
Ang isa sa dapat na paglago na mangyari sa akin, matutunan kong mahalin na mahal ng Diyos. Yun na yung pinaka-best na motivation ko. No? Amen? Kung paano ako naglilingkod ngayon, kung pwedeng mag-reflect yon sa kung gaano ko minamahal ang aking Diyos. Kasi kung ako, mahal ko ang Diyos, at mahal ko ang mahal ng Diyos, gagawin ko ang lahat para magawa ko yung best. No? Una kong motivation, mahal ko ang Diyos. Pangalawa kong motivation, tinuruan niya ako mahalin itong mga tao na ito dahil mahal niya. No? So, gagawin ko yung pinaka-best na magagawa ko para sa mga tao. Correct? So, I pray, na nagawa ng Panginoong Diyos na tayo ay maturuan, mahubog sa pamamagitan ng mga talata na ito. No? Ito yung tandaan, ito yung lagi ang pagpulay-pulayan. Ano ang nasa isipan ng Panginoong Diyos? Bakit ginagawa niya sa akin itong mga bagay na ito? Sabi ng Diyos, minsan, dito sa napag-aralan natin, labas sa ating mga sarili ang nasa isipan ng Diyos, bakit niya ginagawa yung ginagawa niya sa akin? Ang motive pala, hindi naman pangunahin sa akin kundi dun sa mga tao na gusto niya mapagpala sa pamamagitan ko. Amen. Tayo po'y manalangin.